Hey, what's good? Ako si Paul. And gusto ko lang magkwento. So, yun nga. Around this April or May, kaya nagre-record ako ng video documenting yung mga ginagawa ko sa buhay. Pero, disclaimer lang. Hindi ako nanghihingi ng tulong or kahit anong awa. Pero to be honest, nanghingi na rin ako ng tulong pinansyal kung kani-kanino. Kahit nakakahiya, syempre, unahin ko pa ba yun? Hiya may pamilya ako na umaasa sa akin. Kaya umabot din sa puntong yun. Ganon. So, kasi ang nangyari, August 19, 2024, umanaw yung isa sa family member. Syempre, dahil sobrang mahal yung family member mo na yun, siya yung tatay ko. Syempre, napakasakit noon. Yung memories, yung bangayan, yung kulitan, yung pinapagalitan ka niya kasi natatakot siyang mapahamak ka, yung mga bagay na hindi nyo napagkakasunduan, tulad nung pag-iimbak niya ng kalat or kalakal dito sa bahay, mga ganong klase. Anyways, balik dun sa kinikwento ko. Ilang buwan pa lang nung kakalisan pa lang ng tatay ko, tsaka palang bumuhos yung mga problema sabay-sabay. Simula pagbalik mo sa trabaho, 2 linggo ka lang na pinag-training na dapat pala higit pa ron. So, hindi ko na lang pinansin yun. Syempre, may mga kasama ko, nakaka-touch yun. Na-touch ako doon, and thank you dun sa mga umalma, na-appreciate yun. Napabuti nilang kaibigan bilang opisina. Pero so sa part ko, nagpasalamat na lang ako na may trabaho ako kaysa umangal. Syempre hindi naman tayo halik sa puwet ng management, kaya hindi tayo ganun kalakas. So yun, nagpatuloy naman na hindi ko na pinansin yung mga ganun. Bahala sila. Basta ako, hindi ako palilate or absent. Or wala rin naman akong pakialam kung may mga backstabber dyan. O kung ano man. Para sa akin, sabihin nila kung ano gusto nyo sabihin. Basta ako magtatrabaho lang ako. Gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin. And shoutout nga pala sa sumunod kong people lead dahil napakabait niya. Dati na sarcastic way. As in, mabait talaga siya. Salamat din sa sinabi niya, dahil doon naging aware ako na pinag-iinitan ako or mina-micromanage ng mismo division leader namin. So kaya nakikita ko naman yun, nararamdaman ko. Kaya pala prior sa team leader ko ngayon ganun yung trato. Kalain mo yun, ganun pala ka-plastic yung putang ng yun. Well, wala naman dating yung ganun nila sa akin. Plus, na-confirm lang nun yung suspicion ko na pinag-iinitan niya ako. Nagkaroon na lang ng dating nung professionally nila sinabi mag-resign na hindi ka nila matutulungan. Paano? Nung nag-email ka sa HR, no explanation needed daw, dapat yung bangkang kontakin. Naginawa mo naman by email, and punta ka pa sa branch, wala rin naman napala. So ayun, isipin mo, 2 cut off na pumapasok yung pera sa payroll mo na nakikita ng 2 mismong mata mo, pero hindi mo man lang magagamit, as in pending lang siya, waiting na kunin lahat
nung bangko kahit kakaltas lang nila prior sa dalawang cut-off na yon. Since hindi naman hawak ng bangko yung payroll ko, so dun ako nangulit kung sino man may access sa payroll ko. So fast forward, walang tulong, nag-resign ako na parang okay lang. Siyempre, pero hindi. Pero ikaw, kung okay lang yung hindi ka sumisweldo, pumapasok ka, wala ka man lang access na sa sweldo, plus mina-micromanage ka pa or pinag-iinitan. Kung ikaw yung tao na yon at pumapasok ka na walang sweldo, immortal ka. Pati yung bulsa mo, immortal. Yeah, anyways, nag-resign ako. Kasi unbearable siya. Kung may mga... Saludo ako sa mga taong nakapag-bear ng ganun, wala na sweldo, walang tulong from the company. And ang daming gray areas na hindi sinasabi. Pero alam ko naman, yun yung after na nangyayon ng tulong. Nakakatawa lang yung kung paano sila magsinungaling sa mukha mo, mga notorious. Super obvious eh. Siyempre walang pwedeng gawin, ikaw ang mapapahama. Kailangan compose pa rin yung sarili mo, and alam nila na aware ka, pero binu-bullshit ka pa rin nila. Profession nila yun eh. So it proves na may pera lang talagang pinapanigan yung mga taxes na pinagkatrabahuan mo. Wala rin yun kahit nasa tama ka pa. Anyway, para sa akin mukha lang silang tanga. Moving forward na lang ako sa mga bagay-bagay na dapat bigyan tuunan ng pansin. And syempre gusto ko lang kahit pa paano na malabas ko yung ganitong information. Kaya kung ikaw nakaka-relate ka, sana tong kwento ko makatulong sa'yo. Magandang problema makatulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Ang solution ko dyan, yan, kilos ka lang ng kilos hanggang sa lumipas lang yung bigat, gagaan din yan. So long story short, any multinational company can step on you sa sarili mong bansa. Sa experience ko, wala daw disdain. May say meron. Yung serious lack of care and respect sa experience ko. Repeated inaction and refusal to an employee's well-being and refusal to address a legitimate payroll concern that led to hardship, unbearable situation. It clearly shows na it amounts to constructively dismissed. Ay, mapapano comment ka na lang talaga sa sistema. Kaya karamihan na sinasabi, sistemang bulok. Di man lang tignan maigat kung anong may tutulong sa'yo. Dahil ikaw maliit na tao, ikaw mabilis na may eliminate. Yun yung totoo.